Ganito naman ang gawin mo sa manok, baka nagsasawa ka na sa tinola at panay prito na lang. Sigurado akong magugustuhan ito ng buong mong pamilya. Mas masarap pa ito kesa sa binibili mo sa labas, kaya tara, magluto na tayo. Gagamit lang tayo dito ng chicken breast na 1 kilo. Hiwain lang natin ito ng pa-strips, then maglalagay tayo dito ng 1/2 cup ng all-purpose flour or harina. Then 1 teaspoon ng ground pepper at 1 teaspoon ng salt. Lalagay din tayo dito ng 1 whole eggs. Halo-haloin lang natin hanggang mag-well incorporate na lahat yung ating mga ingredients. At kapag nahalo na natin ito ng mabuti, iset aside lang muna natin. Gumawa naman tayo ng ating pampalasa. Maglalagay tayo dito ng 1/2 cup ng soy sauce, 1 cup ng brown sugar, isang malaking buong bawang. Hiwain lang natin ito ng maliliit. Then, konting luya, hiwain lang din ng maliliit. 1 teaspoon ground pepper, konting spring onion, at green and red chili. Halo-haloin lang natin ito. Kung meron po kayong bata sa bahay, wag na po kayong maglagay ng maanghang para makakain naman sila ng maayos. Isunod naman natin na iprito na natin yung ating chicken breast. Nagpainit na ako dito, naglagay lang ako dito ng konting mantika. Iprito lang natin ito sa mahinang apoy. Huwag po nating ito-toast yung ating chicken breast para hindi po ito matigas kapag naluto na. Makalipas ang ilang minuto, baliktarin naman natin para maluto naman yung kabilang side niya. Eto pala, ang sarap ng papakin mga mare, paano na lang kung may sauce pa? Luto na ito, set aside lang muna natin. On the same pan, magsasangag lang tayo dito ng sesame seed. Naglagay lang ako dito ng 1 tablespoon. Isasangag lang natin ito sa mahinang apoy hanggang sa ito ay maging light brown na siya. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay yung ating sauce. Then, pakukuluan lang natin ito. Pag kumulo na, pwede na nating ilagay yung ating prinito na chicken breast. Halo-haluin lang natin ito hanggang ma-well coat na ng sauce yung ating chicken breast. Hindi pa yan nagtatapos dahil mamaya ay maglalagay pa tayo dito ng cheese. At kung umabot ka sa part na to at nagustuhan mo ang ating ulam recipe ngayon, pwede pong pa-like and share, then mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa susunod ng ating video. Meron din po tayong paayuda monthly para sa mga masisipag mag-share at manood ng ating videos. Yan, naglagay lang ako dito ng quick melt cheese para lalong mas masarap yung ating chicken teriyaki. Tatakpan lang natin ito ng saglit hanggang sa mag-melt na yung ating cheese. Ako mga mare, try nyo na rin to. Ang sarap niya, promise. Mas masarap pa ito kesa yung binibili ninyo sa labas at mapaparami pa kayo ng kain. Shoutout nga pala kay Ma'am Christina Carion Vitog. Maraming salamat sa panonood.